Nagbabala sa publiko ang Food and Drug Administration ng FDA laban sa mga tingi-tinging gamot na ibinebenta sa mga sari-sari store. Ayon po sa FDA, wala kasing kasiguruhan kung ligtas nga ba ang mabibili ninyong gamot. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Oo, Pia, inuulit ng Food and Drugs Administration yung paalala nila na mag-iingat kayo sa pagbili-bili ng tingi-tinging antibiotics lalo na sa mga sari-sari store. Dahil wala kayong paraan dyan para malaman kung yung binibili niyong antibiotic ay safe. At alam niyo bang ang antibiotic kapag expired na, pwede raw kung makamatay na may side effects ang ganyan, nagiging toxic ito. Unang-una, bawal sila magbenta ng gamot kung hindi sila licensed at may pharmacist na ng patakaran. Kahit nga yung mga paracetamol o yung mga pang-diarrhea o yung mga anti-muscle pain na gamot na ganyan, bawal nila ibenta yan. Pero sa mga common drugs na yon, yung mga pang-diarrhea, paracetamol, wala naman do experience pa, ayon sa FDA, na bad side effects nito kapag ito expired na. Yun nga lang, nag-aksaya ka ng pera dahil kung expired na yan, wala na yung epekto sa katawan mo. Talagang sa antibiotic yung critical dahil pag yan expired, toxic yan. Pero sa mga inikot naman naming mga sari-sari store dito, dito sa Quezon City, ang kanilang mga katwiran, hindi sila nagbebenta na antibiotics kasi mahal diyang mamuhunan. Mahal antibiotics at hindi mo naman mabebenta. Ilan ba naman sa mga kapitbahay mo yung nag-antibiotics, hindi ba? At katwiran nila, hindi rin sila magbebenta ng mga expired na gamot para lang mapahamak yung kanilang mga kapitbahay na sila rin mga suki nila na bumubuhay sa sari-sari store. Ito, Pia, ay mas problema sa mga baryo, sa mga probinsya, kung saan wala ka namang mapupuntahan ditong mga malalaking drugstore na licensed drugstore para bumili ng kahit na kailangan mo lang ay paracetamol. Talagang ang mga sari-sari store sa probinsya ang nagsisilbi na rin mga drugstore sa mga komunidad na yon at mas para sa kanila yung paalala na ito na FDA na mag-iingat kayo sapagkat baka yung binibili nyong lunas ay isa pang magpahamak sa inyo kapag kayo MSP. So, Mark, yung pagmumonitor ng FDA, paano nila to gagawin? Magiging regular ba ito? Kasi posible magpaalala sila ngayon, pero baka sa susunod na mga buwan, hindi na ito papansinin, no? Nung mga nagbebenta, pati na rin ng publiko. Oo, kasi tinanong ko nga yan kanina sa FDA, Pia, kasi halimbawa, sabihin na natin, sabi nila, nag-iikot daw sila sa mga sari-sari store para paalalahanan na hindi pwedeng ganoon, bawal silang magbenta at makisalalay sa kanilang kalusugan ng kanilang mga kapitbahay. Ngayon, sa perspektibo naman ng mga kapitbahay, saan naman kami halimbawa bibili kung halimbawa sila may diarrhea o masakit ang ngipin, kailangan lang ng anti-pain drug. Saan naman, sila rin pupunta pa sa Kabayanan, magsasadya pa para bumili lamang ng 3 piraso. Ngayon, yan yung mas malalim na problema sa issue na ito, na sabi ng FDA, as much as possible kasi, at gagawan daw ng paraan niya ng DOH, maging accessible sa mga communities na ito na alam naman natin walang malalaking drugstore, licensed drugstores at pharmacies, halimbawa, sa mga lugar na yon, kailangan ang gobyerno ang magpaabot doon ng available na mga drugs, para sa mga komunidad na yon, Pia. So, kumbaga, Mark, kailangan health center, kung may health center sila sa lugar nila. Oo, pero hindi pa naman umaabot doon, Pia, yung sinasabi nila halimbawa na yung mga health centers, established health centers sa mga barangay sa probinsya, may available drugs dapat dahil hindi pa rin naman daw malinaw kung ano ba ito, subsidized pa ng gobyerno yung kanilang gamot o magsusupply lang doon ng mga gamot na bago pero bibilhin ng tao, parang ganun, wala pa sa ganung usapin. So yun yung mas malalim na issue nitong problema na ito na aminado naman FDA at DOH na kailangan pang i-address, Pia. Maraming salamat, Mark Salazar.